Oh, sarip na. Sir Ruben? Ikaw? Ikaw ang utak ng sindikato? Anong pinagsasabi mo? At anong sinasabi mo ako ang utak ng sindikato? Huwag kang magmaang-maangan. Tinutukan mo ako ng baril. Akala ko kakampi kita. Yun pala, kalaban ka. Kinasam mo ang baril mo. Seryoso ka? Para sabihin ko sa'yo, hindi ako basta-basta kinakasa ng baril ng kung sino-sino lang. Ngayon, ako naman. Sige! Magpatayan kayong mag-ama! Dahil ang mabubuhay sa inyo ay siya kong papatayin! Nicole! Salip na! Salvasyon! Ang babaeng lumalaban sa masasamang loob na nagasik ng kasamaan, subalit kakampi at takapagtanggol ng mga taong naapi. Salip na! Salvasyon! Matapang at galit sa mga taong lumalabag sa batas at ipinagtatanggol ang katotohanan. Salip na! Salvasyon! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Salip na! Salvasyon! At ngayon mga kaibigan, narito ang dulang pinamagatang Salip na! Salvasyon! O ano, Max? May birth certificate na ba ang mga dayuhang dumating? Wala pa. Ano, wala pa? Mag-isang linggo na. Wala pa kasi akong nakakausap na papayag na ibenta ang kanilang identity. Hay nako, sa dinami-dami ng mga tao, ni isa wala ka pang nakakausap. Identity naman kasi ang gusto mong bilhin sa mga tao eh. Sa palagay ko, walang magbebenta ng kanyang identity. Siyempre, pagkakakilangan naman gusto mong bilhin eh. Sinong magbebenta nun? Bakit ba kumukontra ka, ha? Alam mo na ba kung anong gagawin ko sa pagkakakilanlan ng tao, ha? Alam mo na ba, Max? Hoy Mala, napatawag ka. Gusto kong magkita tayo sa dati nating tagpuan. Sa dati nating tagpuan, sa sinehan. Mag-date tayo? Hindi, no? Dahil hindi naman tungkol sa atin ang pag-uusapan natin. Tungkol sa namang pag-uusapan natin dalawa kung ganon. Tungkol kay Nika. Anong tungkol kay Nika? Ikaw nagiging obvious ka na yata ngayon Che, mali ang iniisip mo. Kung mali, bakit pati si Nika? Nabanggit mo sa usapan natin samantalang matagal na akong walang balita sa kanya. Para sabihin ko sa'yo, ang huling pagkikita namin ni Nika sa Hacienda pa noon. At pag-alis mo sa Hacienda, umalis na rin ako doon. Si Nika nga ang pag-uusapan natin. Pero hindi sa iniisip mo. Lalaking ito. Kung ano-anang tumatakbo sa isip mo eh. Sige. At magbibis na ako. Dadaanan na kita dyan sa presinto. Para na rin doon sa ire-report ko.
Aanhin mo ba ang ID ng tao? Bakit napaka-importante yata sa iyo ang ID ng isang tao? Para mayroon tayong maisulat na pangalan ng mga dayuhan na magiging partner natin sa negosyo. Ano? Kukunin natin ang pagkakakilanlan ng mga tao at ang kanilang pangalan ang ipapagamit natin sa mga dayuhan para sila'y maging Filipino citizen at ma-enjoy nila ang benefits ng isang Pilipino. Ano? Sa palagay mo ba papayag ng mga taong makakausap ko? Kung aanga-anga ang tao, pwedeng ibigay sa iyo ang kanyang ID. Kung mukhang pera naman ang taong kausap mo, bilhin mo ang kanyang pagkakakilanlan para maisakatuparan natin ang nabuo naming plano. Namin? Bakit? May iba ka pa bang kausap maliban sa akin? Oo, at mas matatalino kaysa sa iyo. Ano bang tungkol kay Dita na sinasabi mo? Sa loob ng sinan natin yan pag-usapan. At duman ako dito para doon sa report ko. Salamat naman. At muli kang naparito sa presinto. Sana may report ka lagi dito sa impedyan ng pulisya. Para lagi tayo magkikita. Nung makita ka masaya na ako. Tumigil ka. Siya nga pala, si Hepe. Pwede ko kaya siyang makausap? Gusto ko lang magselos niyan Buti pa si Hepe. Lagi siyang hinahanap mo. Ako hindi. Trabaho ang dahilan kung bakit ko siya hinahanap. Pwede ko bang malaman kung anong sasabihin mo kay Hepe? Tatanungin ko sana ang tungkol sa mga bata. Kung na-rescue na nila. Nabanggit ko na nga kay Hepe. Kaso, paano kami kikilos Wala naman kaming impormasyon kung saan ang location ng mga nadukot na bata. Hindi ba sinabi ni Gobernador? Hindi. Ganun ba? Man, get ready! Oh, sige. Iwan na kita dito, ha? Anong Alis iwan na ang kami. sinasabi mo? Sasama ako. Ano? At bakit ka naman sasama? Paano niyo matutuntun ang lugar? Kung hindi ko ituturo, aber? O ano, nabusog ba kayo ng asawa mo, ha, Ay, Densyo? oo naman, senyor. Dahil bukod sa nalibre ang panghapunan namin meron pa kaming pananghalian bukas dahil pinabalot ninyo sa amin itong natira natin. May napakarami yan. Kung ako lang kakain yan, baka mauubos ko lahat yan sa isang linggo pa. Salamat naman kung gano'n. Lagi ninyo kaming inaalala na mag-asawa. Siya nga pala. Nasaan nga pala ang asawa mo? Ayun, hinuhugasan lamang yung pinagkainan nating tatlo at inaayos sa kusina. Salamat naman kung ganun. Alam niyo ba na kahit papaano ay napapasaya ninyo ako. Bakit naman ho, senyor? Kung naririto kayong dalawang mag-asawa, naaalala ko ang dati nating buhay. Yung ikaw, ang asawa mo, at si Saribda. Noong wala pa ang batang si Nicole noon. Yung aapat labang tayo sa bahay na ito. Alam mo, ang saya-saya ko. Kayong tatlo ang pumupuno ng kawalan ni Ruben noon. Dahil nag-aaral pa noon si Ruben. Kaya madalas siyang wala dito sa bahay. At kayo ng asawa mo. At ng baby pa noon si Saribda ang nagpapasaya sa akin. At kahit papaano ay bumabalik sa akin ang saya noon kapag naririto kayong mag-asawa.
Ang pinapangarap mo na makapanood tayo ng sine na dalawa lamang tayo, heto na. Oo nga eh. Akalain mo ba na sa ganitong paraan pala tayo magkikita at masosolo kita? Hindi naman kasi tayo dapat makita ng mga tao na magkasama eh. Tama. Iba na yung nag-iingat ka. Higit lalo ka na dahil babae ka. Sa wakas, nasolo din kita. Naalala ko tuloy ng mga bata pa tayo. 4 tayong nanonood lagi ng sine. Ikaw, ako, at sina Lola at Lola. At tayo lagi magkatabi. Pero nang magdalagat binata na tayo hindi lang ang lola mo ang nasa gitna niya. Pati lolo mo. Pumapagit nga na eh. rin. Naalala mo pa rin pala ang mga panahon yun. Oo naman. Ah, may tumatawag sa akin. Sino kaya ito? Malamang si Gobernadora. Ay, naku, si Gobernadora na nga. Huwag mo lang sagutin. Mag-return call ka na sa kanya mamaya. Sa Atin bagay, ang oras na ito eh. tama ka. Masyado nga akong naging abalad kay Gobernadora nitong mga nakarang araw. Dahil sa mga batang nadukot na ipinatrabaho niya sa akin. Alam mo, sa totoo lang ngayon pala isipan pa rin sa akin, bakit sa inyo tinawag ni Gobernador ang tungkol sa mga batang yan. Hindi ka naman pulis. Secret agent ka lang naman, hindi ba? Oo, O bakit ikaw ang tinatawagan at hindi kami ng mga alagad ng batas? ha? Bakit ikaw at hindi kami? Hindi ko alam. Pero siguro, dahil bilang secret agent, ay mas madali kong masusundan ang mga kilos ng mga masasamang loob. At pag nakumpirma na, tulad ng ginawa ko, saka ko sasabihin sa mga pulis. Isa pa rin yan. Bakit? Hindi mo ba ipinalap sa mga pulis? Si Gobernadora na ang nag-utos sa akin na manmanan ang grupong yon. Nagkataon lamang na naligaw sa kinaroroonan ko ang nakatakas na bata. Kaya ko sila natuntun. Pero agad ko ring in-report sa kanya. Yun nga lang, si Gobernadora yata ang nakalimot na itawag sa alagad ng batas. Dahil na rin siguro sa kaabalan niya. Saan probinsya kaya ako pupunta para makahanap ng taong magbibenta kanyang personal na pagkakakilanlan? Ayun si Nika. Ano kaya kung siya muna ang susubukan ko? Oh, Max! Nika, wala kaya tang kausap ngayon? Ito naman, wala naman akong ginagawa dito eh. Di makipagkwentuhan muna. Nika, lalim naman yata ng iniisip mo. May problema ba? Wala naman. Siya nga pala. Gusto mo bang ibenta sa akin ang identity mo? Ano? Ibebenta ko sa'yo ang ID ko? Galing mo namang magpatawa, Sir Max. Napatawa mo ako dun siya nga pala, kumusta ang sinasabi ko sa'yo? Pwede ba na nating i-hire si Ma'am Saripda dito? Para naman magkaroon siya ng trabaho. Kawawa naman siya Dapat ko nga bang pagtrabahuin si Saripda sa kumpanyang ito? Natahimik ka na naman. Ayaw mo ba o gusto mo? Bakit ba? Magkaibigan ba kayo ni Saripda? Ang pagkakaalam ko sinubukan mong akitin si David noon. O hindi ba? Dahil sa ginawa mo muntik nang matanggal si David. Mga bata pa tayo noon. Isa pa, wala naman kaming personal na alitan ni Saripday. Ginawa ko lang yun kay David dahil binayaran ako ni Ma'am Nicole noon. Kung baga ay trabaho lang. Di tulad ngayon na inaalok ko siya ng trabaho para naman kahit papano
mabawi ko ang ginawa kong masama sa kanya. At para na rin may komisyon ako. Ayan, pag-iisipan ko pa kung dapat nga bang magtrabaho sa kumpanya si Saripda. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na mapapa sa ilalim sa akin ang Saripda na yon. Isipin mo, malaking halaga ng pera ang matatanggap niya. Parang ako pa yatang magpapayaman sa kanya kung nagkataon. Samantalang inis ako sa kanya. Huwag na lang kaya. Pero sa kabilang banda, pakikinabangan ng kumpanyang ito ang talino ni Saripda. Hindi lugi ang kumpanya. At bakit nga ba hindi? Hindi ko muna ipapalam kay Saripda kung sino ako sa kumpanyang ito. Para pag nagkaharap na kami ni Saripda, ay para itong bubuhusan ng malamig na tubig sa kahiyan. Tama. Dapat nga na magtrabaho sa kumpanyang ito, si Saripda. Ay, nako, salamat naman at ay, mahihiga na tayo. Ang sarap mahiga kapag ganitong pagod. Tapos mo na yata ang trabaho mo, Densyo. Nasunog mo na ba lahat ang mga tuyong dahon na naiwan mo kahapon? Ay, oo, senyor. Napakaganda sa pakiramdam na makitang tapos na yung trabaho dahil makapagpapahinga na ako. Ikaw naman kasi, dire-diretso ang ginagawa mo. Hindi naman nagmamadali ang trabaho niya. Hindi kasi, hindi ako mapakali, senyor, hanggat hindi ko natatapos ang isang trabaho eh. Hindi ka ba napapagod sa ginagawa mo, Densyo? Abay, mas matanda ka pa sa akin ng 2 taon eh. Pero kayang-kaya mo pang gawin ang mga yan. Kayang-kaya ko pa, senyor. Nasanay na ako sa pagtatrabaho, kaya inahanap-hanap na ng katawan ko ang trabaho. Oo nga eh. Mula nga bata ka ay nagtatrabaho ka na. Kaya nga kung minsan gusto kong mainggit sa'yo eh. Ikaw, senyor, na mayaman ay maiinggit sa isang mahirap lang na tulad ko. Oo, kasi sa nakikita kong aura mo eh, masaya ka. Hindi tulad ko na may pera nga, pero malungkot naman. Ay, sana, bisitahin naman ako ni Saripda, ang apo mo. Sinabi ni Don Simon yan? Ay, oo. Dahil nga nalulungkot siya. Ay, dahil nakatira siya sa napakalaking bahay. Tapos, wala man lang makausap. Bay talagang mabuburyog ka. Kaya magdesisyon ka. Gusto mo na ba doon tayo tumira sa malaking bahay? Gusto ko sada. Kaso,
Paano kung biglang umuwi ang apon mo dito? Eh di wala siyang madadatnan. Ha? Ay, oo nga, ano? Eh ganito na lang ang gawin mo. Pero minsan-minsan doon ka matulog para naman kahit isang beses o 2 beses may makakasama si Don Simon. Sige. Ganun na lang ang gagawin ko. Eh, kawawa naman si Don Simon. Kaya doon ka naman matulog paminsan-minsan. Oo, parang kapatid na rin ang turing ko kay Senyor Simon dahil napakaganda ng kanyang kalooban. Abay, biruin mo. Siya mismo ang nagsabi sa atin noon na dalhin mo si Saripda doon nung sanggol pa siya para kahit papalo ko maalagaan niya ang gusto. Oo nga eh. Kahit paano ng mga panahong yun nalibang siya dahil kamamatay nga lamang ni Doña Minerva na asawa niya. Kitang-kita nga sa mukha ni Senyor Simon. Ang tuwang-tuwa siya tuwing nilalaro niya si Saripda noong bata pa siya. Oo, kaya lang nang dumating naman tong si Nicole biglang nahati ang atensyon ni Senyor Simon. Ilang buwan naman doon si Nicole nang dumating sa bahay nila, ha? Anong buwan na sinasabi mo? Ilang taon na kamo dahil matanda si Nicole ng 2 taon sa apo mo. Oh, Max, kumusta na ang pinapalakad ko sa'yo, ha? Negative pa rin ang resulta. Wala pa rin magandang resulta? Ang bagal-bagal mo naman. Huwag kang mag-alala. Kumikilos ng mga tauhan natin. Bilis-bilisan mo. Kunin mo sa persahan kung kinakailangan. Dumukot kayo ng mga tao at kunin ang kanilang ID. At kung ayaw ibigay, ipapatay mo. Anong klaseng buhay mayroon si Nicole? Bakit siya nagplaplano na mangdukot ng mga tao? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Saripda Salvacion! Mga nagbibigay buhay, sina Emma Dalupe, Susan Malikdem, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Ami Diaz, Oscar Ora. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tulog ng inyong lingkod. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Saripda Salvacion! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Saripda Salvacion!